Magandang umaga po. Hello, good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. So ngayon nandito tayo muli sa nagsamang muli para po ay pakinggan ang mga aral sa atin ng ating Ama upang kung paano po natin siya maturuan tayo, kung paano tayo sumunod sa kanyang kalooban at kung paano tayo magtagumpay sa lahat ng uri ng sanlibutan. Lahat ng uri ng kasalanan sa sanlibutan na kung saan tinuturuan tayo ng Diyos na talagang manatili sa kanyang salita dahil ito po ang nakakapag-ingat sa ating puso, sa ating isipan upang malayo sa anumang bagay ng mga makabundong bagay at sa kasalanan. So, ito po sa Book of Corinthians, Book of Corinto, kung inyo pong bubuksan ang inyong mga Biblia, ang Tagalog nito ay mga taga-Korento. Okay? So, again, yung mga sunod-sunod na nagpa-follow sa chapter by chapter, purihin ang Diyos sa inyong mga buhay. At talaga naman makikita po natin ang bunga ng salitang ito sa ating buhay na talagang totoo at makapangyarihan. So ngayon, bago po tayo magsimula, let's pray. Hallelujah. Purihin ka aming dakilang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Pinasasalamatan namin ang mga salita mong itong continuously, O God, na nagtuturo sa amin ng tamang pamumuhay, tamang pagsunod, nagdidisiplina ng aming puso at kaisipan upang mapanatili mo kami, O Diyos, na maging malinis sa iyong harapan. Pinabalik po namin sa iyong papuri at pasasalamat ng lahat ng ito. Tunay, O Diyos, na ikaw ang may kapangyarihan sa amin, na magagawa namin ang lahat ng bagay na mapagtagumpayan. Ito'y hindi saga ng sarili naming kalakasan, kundi ito'y bunga ng iyong banal na espiritong nag-i-able sa amin na magawa ang mga bagay na nakalulugod sa iyo. Kaya, pinupuri ka namin sa mga salitang itong aming papakinggan. Ikaw po ang manguna at magbukas ng bawat puso at isipan. Ilagay niyo po ito sa amin at tulungan niyo kaming masunod ang kalooban mong ito. Pinupuri ka namin, Amang Banal. Pinasasalamatan ka namin sa bawat kadakilaan niyo pong ginagawa sa amin. At ang lahat ng itong pasasalamat namin sa iyo at papuri ay sa ngalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Amen. So, mga taga-Korinto, kung makikita po natin ang Book of Corinthians, which is babasahin ko sa pasimula ng kaunting dito upang maintindihan natin kasi unang chapter po ito ng Corinthians, ng Korinto. Ano po? So, buksan niyo po ang mga Biblia niyo. Ang sabi po dito, para lubos nating maintindihan nga, basahin natin ang pasimula. Ang layunin daw ng aklat na ito, which is si Pablo po ang nagsasalita, ang layunin ng unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto ay talakayin ang mga problema sa buhay at pananampalatayang Kristiyano na lumitaw sa iglesyang itinatag ni Pablo sa Korinto. Nang panahong iyon, ang Korinto ay isang pangunahing lungsod ng Gresya at siya ang punong lungsod ng Akaya. Isang lalawigang Romano, ang naturang lungsod ay bantog sa kaunlaran, sa pangangalakal at kabihasnan. So ibig sabihin, ito pong Korinto, which is until now, nag-exist ang Korinto, nandito po ito sa bandang Greece. Ang Korinto, na maunlad ang lugar na ito, ang bayang ito. Subalit, kumbaga, kahit nandoon na yung pera, mayamang lugar, pero punong-puno ng immoralidad. Ano po? Kumbaga, sabi ko nga po, sabaga dito, yung kilalang kilala ngayon sa atin, ang Las Vegas. Ang Las Vegas, kumbaga makita natin na naandyan ang lahat, ng lugar ng immoralidad. Ano po? Lahat ng pagsusugal, lahat ng mga uri na pwede nga ayon sa balita na pwede nga daw magpakasal na drive-thru. I don't know. Pero ganun pa man, ito po ay hinalin tulad nga dito sa lugar ng Korinto. Na itong Korinto pong ito ay mayaman na lugar sa pangangalakal, pero ito ay laganap doon ang immoralidad. At yun po, ang sabi dito, ang mga pangunahing paksang tinatalakay ng apostol ay ang pagkampi-kampi at umiiral sa iglesia sa pagsakop ng immoralidad sa pamumuhay ng ilang kasapi. Yan. So yun, tinalakay din ng mga problema tungkol sa pag-aasawa at ugnayan ng mga lalaki at babae, mga pagkain hinandog sa Diyos-Diyosan, kaayusan sa iglesia, mga kaloob ng Espiritu Santo at pangunahing pagkabuhay. So, yan.
Sa sulat na ito, pinakita ni Pablo kung ano ang turo ng magandang balita tungkol sa paksang nabanggit. Tinatalakay sa Kabanata 13, ang isa sa pinaka-popular na bahagi ng aklat na ito, ang pag-ibig, ang pinakamahalagang kaloob ng Diyos. So, iyan po. So, ang Korinto, nasa, lugar ito, nasa sakop ito ng lungsod sa Greece. Sa Greece? Nandyan po ang Korinto. So ngayon, verse 1, chapter 1, ang sabi dito, mula kay Pablo na tinawag ayon sa kaloob ng Diyos upang maging apostol ni Kristo, at mula kay Sostines na ating kapatid, para sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa mga tinawag upang maging kabilang sa sambayanan ng Diyos sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus, gayon din sa lahat ng tao na nasa lahat ng dako na tumatawag sa Panginoong Heso Kristo. So dito po malinaw ang sulat na ito ni Pablo, although ito sa Korinto, pero hindi lang ito sa mga taga Korinto, at nababanggit dito, sinabi, gayon din sa lahat ng tao na nasa lahat ng dako na tumatawag sa pangalan ni Kristo Jesus. So malinaw po, kabilang tayo dito sa sinulatan na to. Hindi lang ito tungkol sa mga taga-Korinto, kundi maging sa lahat ng tao, sa lahat ng dako na tumatawag sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo na Panginoon nating lahat. So, anuman ang sinusulat dito ni Pablo ay kasama tayo dito dahil tayo man ay tumatawag sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo. So, malinaw po. Sabi dito sa verse 3, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at mula sa Panginoong Heso Kristo. Verse 4, mga pagpapala mula kay Kristo. Lagi akong nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapalang ibinigay niya sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo, kayo ay nagiging masagana sa lahat ng bagay, maging sa pananalita at kaalaman. So kung titingnan po natin dito, dahil daw sa pakikipag-isa natin kay Kristo, nagiging masagana sa lahat ng bagay. Lahat ng bagay, kaya ito po baga ang idinidiin natin, Hindi kalooban po talaga ng Diyos na maghirap ang tao. Napakalinaw iyan sa ating pag-aaral. Ang kailangan lang ng tao ay sumunod sa Diyos upang mabigyan ng linaw ng isip ng tamang pamumuhay ang tao, at kailangang manatili ang tao sa salita ng Diyos dahil ang salita ng Diyos ang nagdadirect sa atin sa tamang pamumuhay at tagumpay kahit nandito pa tayo sa lupa. Naintindihan natin, napakalinaw po dito na ang wisdom, yung karunungan ng Diyos, dahil tayo nakipag-isa kay Christ, dapat nasa atin yung kaisipan ng Diyos at ang banal na Espiritu. Napakalinaw sa ating pag-aaral. Ang banal na Espiritu ng Diyos ang nagtuturo sa atin ng tamang pamumuhay, tamang pagdidesisyon sa buhay, nag-guide sa atin sa tamang daan, sa tamang pamumuhay. Kaya dito nasasabi, dahil sa inyong pakikipag-isa, ibig sabihin, pakikipag-isa kay Kristo, kaya tayo nagiging masagana, hindi saganang ating gawa, hindi sa ating katalinuhan, kundi ang Espiritu ng Diyos. Napakalinaw, kapag nasa atin ang Espiritu ng Diyos, idadirect tayo niyan sa tamang pamumuhay. Amen? Kaya sabi dito, kayo ay naging masagana sa lahat ng bagay, maging sa pananalita at kaalaman. Kasi ang Holy Spirit ang nagtuturo sa atin ng karunungan, nagbibigay ng karunungan, katulad nito, sa tamang pananalita at sa kaalaman. So Holy Spirit, ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng lahat ng bagay. Kaya naalala ko kahapon yung sa awit 27, sa mga awit 27, na ang dalangin doon ni Haring David, talagang ang kabuuan ng kanyang buhay, talagang ang hinihiling niya sa Diyos
ay samahan siya ng Diyos. Kasi talagang pong nasa Diyos nagmumula ang lahat sa ating buhay. At dito po ang sabi dito sa verse 6, ang katotohanan kay Kristo ay pinagtibay sa inyo. Kaya't hindi kayo nagkukulang sa anumang pagpapala. Napakalinaw po ito, Hindi kayo magkukulang sa anumang pagpapala habang hinihintay ninyo ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. So, klaradong-klarado po dito na habang hinihintay natin ang Panginoong Hesus, ibig sabihin, until the end, hindi tayo magkukulang, hindi tayo magkukulang sa anumang pagpapala habang hinihintay ninyo ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Kayo'y gagawin niyang matatag hanggang wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng Panginoong Hesukristo. Ito po yung tinuturo sa atin. Nasabi ko nga sa pag-aaral natin, dito natin natutunan talagang pinapabanal ng Diyos ang tao sa pamamagitan ng kanyang salita. Tunay po itong naintindihan natin na katulad ng sinasabi dito na hindi na kayo pagkukulangin, pababanalin pa kayo. Hindi ito sa ating lakas, kundi dahil tayo nakipag-isa kay Christ na siya ang perfect, siya ang powerful, all-knowing God. Diba? Kaya sabi dito, kayo ay gagawin niyang matatag hanggang wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Hesus. Kaya ito malinaw bakit natin sinasabi sa lahat sa atin, manatili tayo sa salita ng Diyos na ito ang nagpapabanal sa atin. Ito ang nagbibigay ng karunungan sa atin papaano tayo makapagdesisyon ng tama, at yung desisyon ng tama na yun ang nagbibigay sa atin ng tagumpay. Papaano tayo papaano natin maayos ang ating pamumuhay, na andito po lahat ang instruction. Kaya lagi nating sinasabi sa mga kasamahan natin, manatili tayong lahat sa salita ng Diyos. Dahil na andito natin matsasagpuan ang lahat ng ating pangangailangan. Kulang ka sa laging sablay ang desisyon mo sa buhay, punta ka sa direksyon dito sa Lord. Hingiin natin ang direksyon. Lord, nangako ka na ikaw magtuturo sa amin, ikaw magpapayo sa amin, ituturo mo ang daming daraanan. Kapag ganun po ang puso natin, ito po, dinadirect tayo ng Diyos. At napakalinaw, walang sablay po ang turo ng Diyos. Walang pagkakamali, ni minsan hindi nagkakamali ang Diyos. Kaya kung ang Diyos ang ating direksyon, napakalinaw po na talagang ang ating tutumbukin ay tagumpay sa buhay. Amen? Dahil napakalinaw, God is all-knowing God. Yung mga bagay na hindi natin nakikita sa darating, alam niya po ito ngayon kung siya ang nagdi-direct sa atin. Dito tayo nakakasiguro ng tagumpay. Kaya tinuturuan tayo ng salita ng Diyos na ipagkatiwala natin sa kanyang ating buhay. Huwag tayong mananangan sa sariling karunungan. Sangguniin natin siya sa ating mga balak at itutumpak niya po ang ating mga lakad. So tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang makipag-isa sa kanyang anak na si Kristo Jesus. So nga nawa, naintindihan po natin ngayon na ang tayong mga tagasunod ni Kristo, dapat sana ay hindi tayo pinagkukulang, nagiging masagana tayo sa lahat ng bagay, maging sa pananalita at kaalaman, dahil malinaw dito, kaya't hindi kayo nagkukulang sa anumang pagpapala habang hinihintay ninyo ang pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Kayo'y gagawin niyang matatag hanggang wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng Panginoong Hesukristo. So complete package po ito. Complete package. Pero nga, tulad ng sabi ko po, yung mga nananatili lamang sa salita ng Diyos ang makakasumpong ng pangakong ito, dahil dito tayo kinakausap, dito tayo binibigyan ng instruction, dito binabago, nire-renew ang ating kaisipan ng salita ng Diyos, tinuturuan tayong tamang pamumuhay. Ito ang naglilinis ng ating budhi, at habang patuloy nililinis ang ating budhi ayon sa salita ng Diyos, pinapakinggan ng
ng Diyos ang panalangin ng may malilinis na budhi. So ibig sabihin, siya na ang pasimula, kaya tayo nababago. Siya na ang pasimula kung bakit tayo nagtatagumpay. Siya na ang pasimula bakit tayo nakakaiwas sa mga dating ginagawa nating mga makalamang bagay. So ibig sabihin, ang kapurihan ay sa Diyos lamang. Ano man ang abutin natin ng tagumpay dito sa lupa, ang papuri at pagsamba at pasasalamat ay sa Diyos lamang mapupunta. Dahil lang yayari ang lahat sa ating buhay na tayo pinapagtagumpay dahil ito sa kanyang mga salitang ating sinusundan. Amen? Verse 10. Pagkakampi-kampi sa iglesia, mga kapatid, ako'y nakikiusap sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Magkaisa kayo at huwag magkabahabahagi maging sa pagkaunawa at pagpapasya. Sapagkat ibinabalita sa akin ng kasamahang ni Chloe na kayo raw ay nag-aaway-away. Ito po yung mga sa loob ng iglesia, sa loob ng kongregasyon, nagkakampi-kampi at nag-aaway-away. At maging sa kapanahunan, may mga ganito pong nangyayari, kaya pinapaalalahanan ni Pablo. Verse 12, ito ang tinutukoy ko. May nagsasabing kay Pablo ako, may nagsasabi namang ako'y kay Apollos. May iba pa ring nagsasabing kay Pedro ako, at may iba namang nagsasabing ako ay kay Kristo. Bakit? Nahati ba si Kristo? Yan. Si Pablo ba ang ipinako sa krus para sa inyo? Binautisbuhan ba kayo sa pangalan niya? Salamat sa Diyos at wala akong binautismuhan sa inyo maliban kina Crispo at Gaius. Kaya hindi ninyo masasabing ako'y binautismuhan sa aking pangalan. Kaya hindi ninyo masasabing kayo'y binautismuhan sa aking pangalan. Ako nga rin ang nagbautismo sa sambahayan ni Esfinas, maliban sa kanila, wala akong natatanda ang binautismuhan ko, sapagkat isinugo ako ni Kristo, hindi upang magbautismo, upang mangaral ng magandang balita, at hindi sa pamamagitan ng mahusay na pagtatalumpati at karunungan ng tao, nang sa gayon hindi mawalan ang kabuluhan sa ang pagkamatay ni Kristo Jesus. Dito po rin natin makikita na si Pablo talagang kumbaga pinapaunawa niya po dito na kung siya nangangaral, hindi ito sa pangangaral ng nagmumula sa tao ng mga matatamis na pananalita. Kaya makita po natin kapag si Pablo nangaral, tamaan na po ang tamaan, di ba? Wala siyang kinikilingan. Kapag salita ng Diyos, sinabi ng salita ng Diyos, wala siyang kinikilingan, maging ito man ay hari, maging ito man ay punong kawal, maging ito man ay ordinaryong mamamayan, maging ito man nasa kulungan, bold po magsalita si Pablo. Ganun po siya. Dahil sabi niya dito, ang kanyang pagsasalita ay hindi ito nagmumula sa karunungan ng tao. Ano? Ang kanyang pagtatalumpati, hindi ito tulad ng mga ginagawa ng tao na nagmumula sa kanilang mga katalinuhan. Kaya si Pablo talagang wala siyang pakialam, tamaan ang tamaan at magbago ang tamaan. Amen? Tamaan ang tamaan dito sa pagangaral ni Pablo. Bold siyang nagsasalita po, katulad ng Panginoong Jesus, na talagang dinidirect niya to the point yung mga kasalanan ng tao. Dahil doon kasi sa kasalanan talaga po napapalayo ang tao sa Diyos. Kaya hayagan si Pablong mangaral sa mga tao. Maging ito man ay mamamayan o maging ito man pinunong hari o sino man ito, wala siyang kinikilingan. Amen? So yan po ang sabi dito, at doon nga sa bandang yun may mga nagbabahagi kay pinaliwanag ni Pablo. Bakit? Kaya si Pablo ba ang namatay sa krus? Si Apollos ba ang ipinako? Bakit kayo nagkakampi-kampi? Kasi pinapaliwanag dito na sa loob ng iglesia dapat nagkakaisa po tayo na ang Panginoong Hesus lagi ang maparangalan at hindi kung sino man po na mga kasamahan o mga lingkod ng simbahan. Sa Diyos lahat ang papuri. Yun po ang tinutukoy dito ni Pablo. And then verse 18, sabi dito, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo
Kristo sa krus ay kahangalan para sa mga taong napapahamak, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas. Totoo po yun. Yung mga taong ayaw tanggapin ang salita ng Diyos, ang akala niya kahangalan ang ating pagsisimba tuwing linggo. Ang akala nila kahangalan ang pagbabible study natin sa araw-araw. Yan po yung mga taong ayaw sumunod sa aral ng Diyos. Ngunit sabi naman dito, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas. Kaya naandun yung eagerness natin pagdating ng linggo. Gusto nating makapakinig ng salita ng Diyos dahil kagalakan natin na marinig ang salita ng Diyos sa ating buhay at tayo mismo ang makakapagsabi kasi may kapangyarihan tayong nakita sa ating buhay sa salitang ito. Amen? So iyan po. Kaya kahangalan ito sa mga taong mga mapapahamak. Sabi dito, sapagkat nasusulat, sisirain ko ang karunungan ng marurunong at gagawin kong walang saysay ang katalinuhan ng matatalino. Ano ngayon ang kabuluhan ng marurunong? Ng mga tagapagturo ng kautusan na mahuhusay na debatista sa kapanahonang ito. Ano daw pala ang kahalagahan? Anong kabuluhan daw ng matatalino sa kapanahonan ngayon na magagaling magdebate sa bagay na ito? Sabi dito, ipinapakita ng Diyos na ang karunungan ng sanlibutan ito ay pawang kahangalan lamang. Sapagkat ayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya pinapahintulutang siya'y makilala ng tao sa pamamagitan ng kanilang karunungan. Sa halip, minarapat niyang iligtas ang mga nagpapasakop sa kanya sa pamamagitan ng magandang balita na aming ipinapangaral, which is the Word of God. Amen? So dito po, hindi pinahintulutan ng Diyos. Sabi dito, pinapakita ng Diyos na ang karunungan ng sanlibutan ito ay pawang kahangalan sapagkat ayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya pinahintulutan na siya'y makilala ng tao sa pamamagitan ng kanilang karunungan. Sa halip, minarapat niyang iligtas ang mga nagpapasakop po. Ang subject dito? Nagpapasakop sa kanya sa pamamagitan ng magandang balita na aming ipinapangaral. So anyone na nagpapasakop sa command ng Diyos, anuman ang nakasulat dito, yun ang nagtatamo ng karunungang galing sa Diyos. Kaya anuman po ang nasusulat dito, yun ang ating pakinggan. At sabi dito, ang mga Hudyo ay humingi ng himala bilang katunayan. Karunungan naman ang hiningi ng mga Griego. Ngunit ipinangaral namin ay si Kristo na ipinako sa krus na para sa mga Hudyo ay isang katitisuran at para sa mga Hintil ay isang kahangalan. Ayan. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, amen, subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo o Griego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. So, tinutukoy dito, may mga Hudyo or mga Hintil na nung ipangaral ang salita ng Diyos, ito'y naging kahangalan sa kanila. Katulad ng sinabi dito, nung ipinangaral si Kristo sa mga Hudyo, anong sabi dito? Ito ang hinihingi ng mga Hudyo na karunungan. Humingi sila ng karunungan upang katunayan. At sa mga Griego naman, actually, sa mga Hudyo, humingi sila ng himala bilang katunayan. Sa mga Griego naman, humihingi sila ng karunungan. Ngunit, sabi ni Pablo, ngunit ang ipinapangaral namin ay si Kristo na ipinako sa krus na para sa kanila, ibig sabihin para sa Hudyo ay isang katitisuran at para naman sa mga Hintil ay isang kahangalan. Pero tinutukoy dito sa 24, hindi lahat ganon ang kanilang dahil sabi dito sa 24, subalit sa mga tinawag, kasi may tinawag na Hudyo, may tinawag na Griego, may tinawag na Hintil. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo o maging Griego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan. Hallelujah. Sapagkat
inaakala nilang kahangalan ng Diyos, sorry po, sapagkat ang inaakala nilang kahangalan ng Diyos ay karunungang higit pa sa karunungan ng tao. Yan. Ulitin kong muli. Sapagkat ang inaakala nilang kahangalan ng Diyos ay karunungang higit pa sa karunungan ng tao, ang inaakala nilang kahinaan ng Diyos ay kalakasang higit pa sa kalakasan ng tao. Mga kapatid, alalahanin ninyo ang inyong katayuan noong kayo'y tawagin ng Diyos. Ayon sa pamantayan ng tao ay ilan lamang sa inyo ang matatawag na marunong, makapangyarihan at maharlika. Ibig sabihin po sa atin, alalahanin natin, balikan natin ang ating buhay bago tayo nandito ngayon sa kasalukuyang ito. Anong buhay meron tayo noon? Katulad ng sinasabi dito, mga kapatid, alalahanin ninyo ang inyong katayuan noong kayo'y tawagin ng Diyos. Noong kayo'y tawagin ng Diyos. Ayon sa pamantayan ng tao, ayon sa paningin ng tao sa atin, pamantayan ng mundo, pamantayan ng tao, ay iilan lang sa inyo ang matatawag na marunong. Kasi ang tingin sa atin, hindi tayo mga nakapagtapos ng kolehiyo, hindi tayo nakapag-aral sa mga university na mga mamahalin at sikat, wala tayong kakayahan, kalalasan, mga galing bundok pa tayo, amen, galing pa sa mga lugar, sa bukid, so yun yung pamantayan. At isa po ako doon, galing ako sa baryo, Barangay Salvacion, Tinambak, Camarines Sur, galing sa mahirap at isang kahig, isang tuka na pamilya. Kung aalalahanin ko po sa aking personal, and I don't know sa inyo, kung ano ang meron kayo before, pero sa akin po, na ilalarawan ko din dito sa sinasabi, kapag inaalala ko saan ako nagmula, saan ako kinuha ng Diyos. Kasabi dito, mga kapatid, alalahanin ninyo ang inyong katayuan noong kayo'y tawagin ng Diyos. Ayon sa pamantayan ng tao ay iilan lamang sa inyo matatawag na marunong, kasi wala tayong kaalaman. Hindi tayo nakatapos ng pag-aaral. Wala tayong kayamanan, isang kahig, isang tuka, ang kumbaga tawagin, isang kahig, isang tuka nung mga panahon. Pero ang sabi dito, ayon yun sa pamantayan ng tao. Ayon sa pamantayan ng tao ay iilan lamang sa inyo ang matatawag na marunong, may kapangyarihan at maharlika. Subalit, verse 17, tingnan nyo po ito, verse 17, subalit pinili ng Diyos ang naturang hangal sa sanlibutan upang hiyain ang marurunong. Purihin ng Diyos. Alam ko may kanya-kanya tayong karanasan sa buhay na makapagtutugma dito sa sinasabing ito po. Subalit pinili ng Diyos ang naturingang hangal. Mga hangal, ang mga buhay po natin before, mga kahangalan, ang ating mga ginagawa. Ano pa? Naturingang hangal sa sanlibutan. Bakit? Upang hiyain ang marurunong. Hindi tayo mga dignitaries, hindi tayo mga marurunong, wala tayong mga kumbaga yung mga masasabing mga master degrees. Degree? Wala tayo noon. Pero pinili niya ito upang hiyain ang malalakas. Katulad ng sabi ko po sa akin, wala akong idea itong dito sa Canada, ang ginagamit ko po na lakas ng loob, ang confident ko po ay nasa Diyos. May mga nagtatanong sa akin, paano mo nagagawa ang lahat ng bagay na yan? Lalo na po itong pinasok kong itong negosyo ditong Bright Star na nagagamit ng Diyos na i-sustain ang mga pangangailangan ng ministry. Papaano ko daw napapasok ang mga bagay na ito na kahit mga Canadian, marami ang hindi nangangahas na gumawa ng ito. Bakit? Kasi ang confident ko po ay wala sa aking sarili. Ang confident ko po ay nasa salita ng Diyos na kapag sinusunod natin ang direksyon at may maroon tayong pananalig sa Diyos, hindi mabibigo ang nagtitiwala sa Kanya ayon sa Kanyang mga salita. Kaya ang lalaki po ng mga pinapasok ko dito ng mga transaksyon, hindi ito dahil sa may pera ako, hindi ito dahil marunong ako, hindi ito dahil sa ako'y napakagaling, kundi ito po ay ang pananampalataya ko
ko sa Diyos na kapag nakita ng Diyos ang motibo ng puso natin sa ating ginagawa, siya po ang nag-e-able at nagbubukas ng pabor sa ating mga buhay. Ito yung pinapatunay dito. Dito makikita ng marurunong na tayong mga sa tingin nila'y walang alam, pero nagagamit ng Diyos. Ganito gumamit ang Diyos na sa tingin ng mundo ay mga walang karunungan. Subalit pinapatunayan ng Diyos na sa Kanya nagmumula ang tunay na karunungan. Amen? Ito po ang sabi dito. Subalit pinili ng Diyos ang mga naturingang hangal sa sanlibutan upang hiyain ang marurunong, at pinili niya ang mga naturingang mahihina upang hiyain ang malalakas. Kasi tinuruan tayo ng Diyos, huwag tayong magdepende sa ating pera. Huwag tayong magdepende sa ating talino. Huwag tayong magdepende sa ating natapos o pinag-aralan, dahil ang lahat ng yan ang pamantayan ng sanlibutan. Subalit tinuruan tayo ng Diyos, magtiwala tayo sa magagawa ng Diyos sa ating buhay upang ipakita sa mga taong nasa sanlibutan na ang ating Diyos na pinaglilingkuran, walang bagay na hindi niya kayang gawin sa ating buhay. Amen? Ito po, pinili niya ang mga pangkaraniwang tao. Sino ba tayo noon? Mga taga-baryo? Mga taga-baryo, mga musmusin. Kahit chinilas noon, hindi tayo makabili. Pero purihin ang sa katapatan ng Diyos na pinaninindigan natin ang Kanyang pangako na kapag sinusunod mo lamang aking mga utos, ang pagpapala ko sa iyo ay sunod-sunod. Yun po ang sinasabi. Ang Diyos ang nagsasabi noon, at nakita po natin ito sa ating mula sa mga ninuno, mula kila Abraham, down to the mga propeta, mga hari, hanggang sa mga apostol. Tapat ang Diyos sa Kanyang mga salita. Amen? Pinili niya ang mga pangkaraniwang tao, mga hinahamak at mga hihimay-hina sa sanlibutang ito upang ipawalang saysay ang mga nakikilala ng sanlibutan. Hallelujah! Kaya't walang sino mang makapagmamalaki sa harapan ng Diyos. Sa Kanya nagmumula ang buhay na taglay ninyo sa pakikipag-isa ninyo kay Kristo Jesus na siyang ginawang karunungan natin. Hallelujah! Sa pamamagitan din niya, tayo'y itinuring na matuwid, ginawang banal at iniligtas ng Diyos. Totoo po ito, dahil sino ba tayo? Lahat na yata ng kasamaan, karumihan, ginawa po natin. Pero salamat sa salita ng Diyos na nag-renew at patuloy nagre-renew ng ating kaisipan, na madetach tayo doon sa mga bagay na ginagawa nating kasamaan noon, ginagawa nating karumihan noon. Dahil sa salita ng Diyos, unti-unting binabagot nire-renew nito ang ating isip. Kaya tulad ng sinabi ito, walang sino mang makapagmamalaki sa Diyos. Dahil sa Kanya nagmumula ang buhay na taglay ninyo dahil sa pakikipag-isa ninyo kay Kristo na siyang ginawang karunungan natin. Siya yung wisdom. Siya ang nagtuturo sa atin ng tamang pamumuhay. Siya ang nagtuturo sa atin na lumayo sa mga bagay na kinasusuklaman ng Diyos. Siya ang nagtuturo sa atin, this is the Word of God, na nagtuturo sa ating lumakad ng may kabanalan kahit nandito pa tayo sa sanlibutan. Kaya ito pong pinapakita, at sa pagsunod natin at sa bawat pinangahawakan natin ng pangako ng Diyos, tinutupad ng Diyos ang Kanyang pangakong ating pinaniniwalaan. Doon pumapasok ang sinasabing walang nagtitiwala sa Diyos na mabibigo, at anuman ang iyong pananalig, mangyayari ito ayon sa iyong pananalig kung hindi ka nag-aalinlangan. Amen? Kaya nga, tulad ng nasusulat, ang sino mang nais magmalaki, ang ginawa ng Panginoon ang Kanyang ipagmalaki. Lagi po nating ipagmalaki yung ginawa ng Diyos at patuloy ginagawa sa atin ng Diyos, at alalahanin natin, hindi ito sa ating gawa, hindi ito sa talino natin, hindi ito sa kakayanan natin o kaperahan o anumang bagay na ginawa, kundi ito'y dahil sa kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Purihin po ang Diyos. Sana nawa nagbigay ito ng aral sa bawat isa sa atin.
na ang pagsunod sa Diyos, doon natin masusumpungan ang totoong kaligayahan. Purihin po ang Diyos. Dito tayo magtatapos ngayon. God bless everyone. Salamat sa lahat ng dumalo. Salamat sa lahat ng nakinig. Salamat sa banal na Espiritu ng Diyos. Higit sa lahat na nagtuturo sa atin sa araw-araw ng ating pamumuhay. God bless everyone. Bye-bye hanggang sa susunod muli.